Nag-react na agad mga kababayan si Harry Roque sa naging resignation ni Inday Sara bilang DepEd Secretary. Ayan po sabi ni Harry Roque. 1 hour ago, VP Sara has just resigned as DepEd Secretary and as Vice Chair of NTF-ILCAC. Unit team has formally been dissolved and she has just become the leader of the opposition. The line has been drawn. The Philippines finally has a real leader. Onwards to transparency, accountability, peace and security. Let Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. Unisan. Let's redeem the Philippines. Ang gawin po ni Inday muna, mag-report muna siya sa mga mamamayang Pilipino kung ano yung nagawa niya sa 2 years, almost 2 years as DepEd Secretary. Tapos, yung gastos niya. Mag-financial report muna. Baka kung ano naman ang kanyang nalunok. Kasi may tama si Inday rito eh. Nakita ninyo? Kaya nga yung kasama namin po. Yan o. Yung kasama namin po, mga kababayan, na isang Marcos loyalist, si Richard Cha Solomon, may mga sinasabi siya rito. Sabi niya, a personal thought and prayer to the Vice President. Kita ninyo, Marcos loyalist ito, pero nananalangin pa siya, mga kababayan. Sabi niya, I believe there's a deeper story to the wound, scar, or mark on the neck on the Vice President because psychologically speaking, a normal person would tend to cover such wound to prevent any speculations, hypotheses, or unwanted conclusions about it. The fact that she is not covering it in any way tells me that as if she is purposely showing to everyone this wound. This can be caused by someone dear to her, a family that could have an authority or power over her. This is to me is intriguing, but at the same time, I pray that whatever the story behind this wound is that she be safe and be protected. That is my personal take, 2 cents in prayer for her. May God bless her still. Just a concerned human being and a Christian. Personal ko pong kilala itong si Richard Cha Solomon. Yan ang kanyang komento dito sa nakita pong during the interview last week. May injury si Inday dito sa liig niya. Hindi maintindihan po kung ano ang rason. Hindi man niya sinasabi. Nakita natin ito nung Independence Day. Ika niya, Mr. Maravillas, anong tingin mo? Bakit may ganon dito si Inday? Ayaw kong mag-speculate mga kababayan. Pero yung iba, may mga sinasabi baka isang strategy ito para lumabas na si Inday na depressed at maging yun bang sabing pabiktim, di ba? Yan ang mga naririnig nating mga komentaryo. Kasi yung linya po ng mga Duterte, ng mga propaganda, sila yung biniktima. So it could be a very good political strategy. Yun bang paawa para makuha yung sympathy ng ating mga mamamayang Pilipino. Kaya, imbes na i-cover niya yan, dinidisplay niya talaga po in public tulad ng sinasabi ni Richard Cha Solomon. Pero sabi ni Richard Cha Solomon, pinapanalangin niya natin kung ano man yan, pinagdadaanan ni Inday bilang isang Christian. Ganon din po tayo. Pero kung yung tama niya rito, gagamitin nila as leverage sa propaganda po, huwag tayo pong padadala sa ganon. Tama? Kasi ang linya po ng propaganda ng mga DDS vloggers, si Inday po biktima. Ang katotohanan niyan mga kababayan, baliktad. Ang biniktima po ng mga Duterte, ng kanyang pamilya, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung alipustain po yung ating Pangulo,
pati po si First Lady Lisa Marcos. Kaya nga po nag-react na yung ating buting First Lady kasi sumubra na po yung panglalait sa kanila, yung pag-aaliposta sa Pangulo at mismong sa kanya po, sa ating First Lady Lisa Marcos. Hanggang ngayon po, non-stop yung pandalait po, yung issue sa pagkabangag ng ating Pangulo. Ganun pa rin po. Pero patapos na yung June po, mga kababayan, yung sinasabi nilang video ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Polvoron video po, wala pa. You see, ang sabi nga po, yung investigasyon ni Bato doon sa PDEA Leaks, parang hindi na po yon tigil na, wala na yatang susunod, tinerminate na yata. Kasi nga po, paninira man lang po yon para mag-alsa yung ating mga mamamayang Filipino, tanggalin, mag-revolt, mag-people power, laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang objective po nila. And this time, ito yung sinasabi ni Harry Roque. Tatayo na si Inday, madaling sabi. Sasabi dito ni Harry Roque, bilang leader, totoong leader, tunay na leader ng oposisyon. Tama yung ating mga sinasabi po kanina sa unang video natin. Mag-intensify sila po ng paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At malamang po, active na pong sasama sa mga nausog rally si Inday. Pero bakit po mga kababayan nag-resign si Inday? Hindi niya po talaga kaya. Kung ako po ang at tatanungin ninyo, wala man kasi siya po alam talaga sa DepEd. Tingnan ninyo, zero accomplishment po. Hindi na niya bago. 7 months ago, sabi diyan, Philippine students still among lowest scorers in reading, math, science, sabi po ng PISA. O ito, report ng PhilStar. Sabi ng PISA, Philippines 5 to 6 years behind.
nangungulilat po tayo. Yung ating mga mag-aaral po, dismal performance of the Philippines in the 2022 program for International Student Assessment or PISA indicates that students in the country are 5 to 6 years behind in learning competencies according to the Department of Education. Wala man pong reforma na inintroduce po si Inday para maayos po mga kababayan ang standard ng education po natin dito. Wala siyang idea kung paano patatakbuhin mga kababayan yung DepEd. Lahat tinaasa niya mga kababayan sa kanyang mga kasama. Siya daw pokpok ng pokpok. Popokpok lang nga daw siya po mga kababayan. Di po obra ang ganyan. Dapat may alam ka. So sabi dyan, if we follow the computation of PISA with caveats based on the OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, with socio-economically advantaged students, we can see anya that we are around 5 to 6 years behind. Sabi po ni Alexander Sokalit, Officer in Charge ng DepEd's Bureau of Education Assessment Education Research Division. Based on the PISA report released, the mean scores anya of countries that participated in the 2022 PISA were 472 for mathematics, 476 for reading, and 485 for science. The Philippines scored about 120 points less than the average scores in its 2022 assessment. 355 for math, 347 for reading, and 373 for science. Kulilat po, mga kababayan, at walang nagawa rito ang DepEd Secretary. Pero may panahon pa siya, mga kababayan, sa kung ano-anong bagay, lalo na po sa mga trabaho na hindi man para sa kanya. Tulad mga kababayan ng pag-defend kay Pacquiao. May panahon siya doon. O ito, report from Philstar. Philstar.com, only one public school in the Philippines passed PISA test. Sabi po ng isang senador. Sabi ni Sherwin Gatchalian, Senator Sherwin Gatchalian, mga kababayan. Isa lang anyang public school sa buong bansa ang nakapag-score above minimum proficiency level in the Program for International Student Assessment or PISA. Speaking at the Kapihan sa Manila Bay event, Gatchalian confirmed that Benigno Aquino Ninoy High School in Makati City was the only public school in the country to pass the PISA 2022 exam, while 187 other participating schools did not. Bagsak po! Ganon katindi po. Kasama ng kalagayan ng ating edukasyon dito sa ating bansa. O ito yung latest po. Yan ang update po. Philstar, 2 hours ago pa lang po. News update. The Philippines is at the bottom 4 of the new program for International Student Assessment or PISA test on creative thinking, which is designed to gauge how well students create and improve upon ideas. Based on the scores, just 3% of 15-year-old Filipino students can match the creative thinking skills of the average student in Singapore, which placed at the top. Yan po. Ngayon lang, June 19, 2024. Kaya magre-resign na lang po si Inday para maisalba po ang kanyang pangalan. Kasi habang nandiyan siya, kapituko siya mga kababayan sa DepEd, lalong babantot po ang kanyang politika. Tama? Pero didikit pa rin sa kanya ito kahit bumitaw na siya sa pagkakapituko. Kani-kanina. Kasi 2 years siya, mga kababayan, na umupo. Walang nangyari. Dismal. Dismal yung performance ng DepEd, mga kababayan. Yan po, Filipino students have one of the weakest creative thinking skills in the world based on a newly launched global benchmarking test. 15-year-old students in the Philippines scored 14 points
on average in the newly introduced creative thinking assessment of the 2022 cycle of the Program for International Students Assessment or PISA, placing the Philippines in the bottom 4 among 64 countries. Ganon katindi, mga kababayan. This marks the first time that the PISA tested students on how well they can use their imagination and creativity to generate and improve upon ideas. Nagtakap ka pa niya, Mr. Maravillas, yung DepEd Secretary nga, pag tinanong sa Kongreso, ituturo yung kanyang undersecretary. My undersecretary niya will explain that, Mr. Chair. Asa pa tayo, mga kababayan. Hindi nga makapagsalita si Inday nang walang script. Statement na lang po, mga kababayan. Napaka-igsing statement. Nabubulol ka na niya, Mr. Maravillas. Nagbabasa pa siya. Nasaan mo doon? Tama ba? Pero tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos pag nagsalita. Matindi po. Manang-mana sa tatay. So sabi diyan, Filipino students' performance placed Philippines in the same score range as 3 other countries on the bottom. Kaporit, sabi po dito sa amin. On the bottom, or countries whose scores are not statistically different from the Philippines, Albania, Uzbekistan, and Morocco. The Philippines' mean score of 14 is also well below the Organization for Economic Cooperation and Development or OECD average of 33 according to the PISA results on creative thinking published late Tuesday. Countries that landed in the top 5 are Singapore with students' average score being 41, Korea 38, Canada 38, Australia 37, and New Zealand 36. PISA defines creative thinking as the competence to engage productively in the generation, evaluation, and improvement of ideas that can result in original and effective solutions, advances in knowledge, and impactful expressions of imagination. Kaya po, tama lang na nag-resign po. Matik yung naging reaksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, yung ating Pangulo naghihintay lang kay Inday na mag-tender ng resignation. Kasi pag sinibak siya ng ating Pangulo, gagamitin pa yon na weapon ng kanyang mga kasama, ng kanyang mga kaalyado, ng kanyang pamilya, ng kanyang mga kakampi. Sabihin, inaapi ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Inday. At sasabihin nila, nakinig yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa sulsul po ni Mrs. Lisa Marcos. Di ba? Kasi di ba yun ang laging linya ng propaganda po ng mga DDS vloggers. Ang nagmamando si Lisa, ang presidente daw si Lisa, Mrs. President ang tawag po kay Lisa. Si PBBN, kuting. Minamanduan lang mga kababayan ni Mrs. Lisa Marcos. Yun ang kanilang sinasabi. So pag sinibak po si Inday, sasabihin, dikta ni Lisa Marcos. O ngayon, nag-resign si Inday. Ang rason po, hindi man yan sinabi, pero ang rason po, hindi niya kaya talaga. Dismal ang performance ng DepEd. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga result ng survey, na top performer po yung DepEd, si Inday, laging on the top. Malamang ang nagpasordi noon, si Xi Jinping. Ang nagpundo po, China. Hindi po malayo para bilogin po ang isipan ng ating mga Pilipino. Ipanalo si Inday sa 2028. Yon ang agenda. Huwag kami. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.